Dito na naman kami ni Papa sa sa bayan. At magpapa-laboratory ako ngayon. Complete laboratory. Maaga kami para maaga ding matapos. Fasting na ako. Babalik kami mamaya mga 11:30. Dito kami ngayon sa palengke. Kinuhanan ako ng dugo noong Friday dito sa kabila. Ngayon dito naman sa kabila. Babalik kami mamaya para sa sa result ng ng lab test ko. Mga 2 oras siguro kami dito ni Papa. Naghihintay kami. May nakita ko nagtitinda dito ng bigas. Kaya lang guys, madaya sila kasi yung bigas nila, yung sako, jasmine, pero yung laman iba. Meron ditong 30 to ang kilo. Tapos dun sa kabila 46. Yung 30 to pwede siguro yun sa sa lugaw. Meron kami nabili ditong sitaw. Ang mura lang niya, 30, 25 sa amin. Ang mahal, ang kukunti lang, kalahati lang siguro nito. Kaya kumuha na ako ng 2 para balik na kami sa doktor guys. Sa bawat araw, may bagong kwento. Simpleng buhay pero masayang totoo. Lutong bahay na puno ng pagmamahal at mga pangarap na hindi maglalaho kailanman. Sa Dubai, UAE nagsimula hanggang San Antonio, Kuya po ang saya. Pag-travel hanggang Bicol na maganda. Kasama ka sa bawat alaala tawa. Kamera ay bukas, buhay ay gumagalaw. Bawat sandali ay may kulay at ilaw. Kahit saan man mapunta, good vibes lang ang dala. Love lays love, tara na't sumama sa kwento ng buhay na puno ng ligaya. My life is unique and beautiful. Bawat araw ay wonderful. Cooking, travel, memories to share. Kasama ka saan man makarating here. Love lays love, ang saya'y totoo. Simple man ang buhay, makinang na makinang ito. Tikim ng pagkain na lutong sariling atin. Mga bakasyon na gustong balikan din. Sa bawat biyahe may bagong inspirasyon. At bawat video may dalang emosyon. Mga simpleng bagay na nagbibigay kulay, ngiti at pag-asa sa bawat tagumpay. Kahit minsan may pagod at problema, patuloy pa rin ang saya kasama ka. Yung gamot, nabili na namin. Ayan, dito naghanap kami dito sa sa kabilang butika. Ang hirap hanapin ng ibang gamot guys. So yung mga gamot ko, medyo tinaasan yung dosage niya. Kasi yun valid. Gamit ko pa sa Dubai yun. Yun na yung iniinom ko. Ngayon tinaasan nila tapos yung iba pinababaan. Fenofibrate. Alam ko mga ito. 1 tablet once a day. 6 PM. Tapos yung isang gamot ko, ito, pinalitan nila ito. Ibang yung generic na iniinom ko kasi. Ewan ko kung generic din ito. Basta yung iniinom ko pinalitan nila. Dapagliflozin. Dapafast. Blood glucose lowering drug. Yan. Ito pinalitan nila. Pero
Dapag Z yung una. Ito naman pinalitan niya kasi nakakapagpa mula nung uminom ako ng Dapag na yon, yung isang gamot ko, nagkaroon ako ng UTI. Sabi niya palitan ko. Ito pinalitan niya. Ayan, nakakuha na kami. Tapos yung iba, ang daming gamot. Ito yung ibang gamot. Ay, nahulog pa siya. Ayan. Tapos si Papa, namamaga kasi yung mga paa niya. Kaya sabi ko, sige magpatingin ka na. Siya rin lang na magkasama kami. Nagpatingin na rin tuloy siya. Ito naman yung gamot niya. Ayan. Pinalatan din yung amlodipine niya. Tinanggal kasi doon siya na mamaga yung paa niya. Kasi natatandaan ko dito sa mga gamot namin, ito pa yung mga gamot namin nung sa Dubai. Sabi ng doktor, kailangan ng palitan, kaya pinalitan na nila. Ilang years na rin naman. Sabihin mo, 10 years na rin na yun ang iniinom namin. Tapos hanggang dito sa Pilipinas, yun pa rin yung iniinom. Kaya, ayun, kailangan ng palitan. Tapos yung mababa ang dosage, noon, pwede pa yun, sabi niya. Pero ngayon, medyo tinaasan yung iba binabaan. Hindi lahat na hindi lahat mataas. Yung sa Hilo, nung Friday, mataas yung binigay niya sa akin. Tapos kapag wala na yung hilo ko, bababaan na, binigay na rin ako ng gamot. Tapos yung sa pang emergency ko naman, na halimbawa minanhid yung mukha ko, minanhid yung noo ko, yung sobrang hilo ko, tapos nagsusuka ako, tapos mataas yung BP ko, binigyan na rin nila ako ng gamot pang emergency. Dati Captopril lang iniinom ko, ngayon pinalitan na rin niya. Yan, kaya marami dun sa gamot ko ang napalitan na. Sana guys, gumaling na rin ako kasi mahirap talaga yung may sakit tapos nakahiga lang ako guys, wala akong magawa. Gusto kong gumawa sa bahay, kaya lang hindi ko talaga kaya. Pero kasi nga, di ba sinasabi ko meron kaming assembly ng Huwebes, Biyernes, Sabado, so kailangan magpahinga talaga ako. Ayan, ito na yung mga gamot. Ayan, mga gamot. Magka-alas 2 na, pauwi na kami. Kawakas, kompleto din gamot. Yeah, yeah. Mama love, ang pambansang mama. Love, love, no hate, no bash, 'cause life is beautiful. Love, mama love, ang tawag ng madla. Ngiting dala kahit anong problema. Masipag na tindera sa bawat umaga. Kasama si Papa Z at bunso sa pag-aruga. Maagang gumigising para sa kabuhayan. Walang pagod sa bawat pinagdaraanan. Sipag at tiyaga ang kanyang sandata para sa pamilyang mahal na mahal niya. Love, 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 ang laging sinasabi. No hate, no bash sa bawat sandali. Dahil ang buhay napakaganda kapag pagmamahal lang siyang nadarama. Mama love vlog, daily vlog, kwento ng buhay na puno ng pag-ibig. Sa bawat video at bawat ngiti, inspirasyon ang hatid sa bawat tabi. Love, love, love ang mensahe niya, pag-asa at saya ang laging dala. Mama love, huwag kang kalilimutan, ikaw ay mahal ng sambayanan. May mga anak na nasa Dubai na walang sawang nagbibigay ng alalay. Kasama ang mga manugang sa buhay nila, pero araw-araw nasa puso niya sila. Pinakamamahal ng apo na si Sian, siya ang nagbibigay ng dagdag na kasiyahan. Kahit malayo ang mga minamahal, hindi nagbabago ang pagmamahal. Nilibot ang Hong Kong at China, Singapore, Saudi at Dubai pa. Ngunit sa Pilipinas pa rin ang tahanan. Dito natatagpuan ang tunay na kaligayahan. Rest house ni Cheng ay pinapaganda, mga punong itinanim ay alalang maiiwan pa para sa susunod na henerasyon. Pamana ng pagmamahal. Dinig na dinig yung galit na naman sila Bella, Sky. Galit na naman sa naiwan. Ay tus! Ay tus! Ay tus! Ay tus!
Ayan na, ayan na. Dito na si mama. Huwag ka na kayo lumabas. Sige na. Tara na. Ayan na naman eh. Tingnan nyo si Bella, ginagawa niya kay Sky. Ayaw niyang palapitin sa akin. O, tayo na. Let's go na. Tara na. Tingnan mo ginagawa niya kay Sky. Tara na. Kilala niya naman to. Basta dumarating ako, magpapabuhat to. Bango naman ng bahay atin. Ang linis man. Thank you, Kuya Clark. Dahan-dahan, anak. Aray ko, aray. Ganon talaga. Thank you, Kuya Clark. Sa malinis na bahay natin. Sa nilutong ulam. Para makakain na agad. Gutom na gutom. Grabe. Gutom na gutom si mama. Saka si papa. Kain na guys. Nag-shower lang ako. Shower. Hindi ko naman binasa yung buhok ko. Dito lang nabasa sa harapan. Shower ako para makaginhawa na. Ito yung ulam namin. Kain tayo guys. Nilagyan ng tofu. Ayan, ang ulam. Kain tayo. Masarap daw sabi ni Clark. Sabi ko wag nang lagyan ng karne. I don't feel like eating karne. Mamaya na lang kung magkakarne. Sarap. Kumain na siguro. Oo, kumain na. Kanina sinabi niya kakain na siya eh. Pag gutom siya, sabi ko kumain na. Huwag na tayong hintayin at nandito naman ang pagkain. Hindi naman natin dala-dala. Lagay mo na doon. Harapan, andyan. Kain tayo. Saka natin i-arrange yung i-arrange yung mga gamot. Ayusin ko na naman. Ay, nako. Thank you po sa mga comment ninyo. Thank you po sa mga, sa mga nag-well wish sa akin. Alam nyo guys, mula nung nag-asawa ako, mula nung dalaga ako, wala akong natandaan na nagkaroon ako ng UTI. Ngayon lang. Sinabi ba niya may UTI o parang may UTI o ano? Tungo sa pagka-UTI. Ay, papunta sa UTI. Hindi talaga ako nagkaka-UTI eh. Ever since. Yun, papunta sa UTI, kaya sabi niya, agapan na. Okay. Kain po. Stop. Ang sarap nga. Bella, may nakita na yung mga aso. Bella! Ang kulit. Ang sakit niya. Ito. Thank you. Good morning guys. It's another day. It's another blessing na tayo ay nagising. So, ayun na nga. Sasabihin, okay. Nagpabili na ako ng, ito yung po pwede sa akin with bread. Sabi ng doktor. Okay, sasabihin ko po sa inyo kung ano yung naging result ng kahapon ng laboratory ko. So, ito yung mga gamot na iinumin ko. Ayan. So, kagabi, tuloy-tuloy yung tulog ko. Ganito ang nangyari doon, guys. Ganito talaga, no? So, habang ako sa inyo, nag-i-story ako sa inyo, miinom ako ng mainit na tubig, may konting gatas. O yan. So, yung gamot ko, guys, ganito tinanong ng doktor. Gano'n na po katagal ang gamot ninyo? So, yung gamot ko, sa Dubai pa. Yung mga, mga nireseta sa akin na gamot, sa Dubai pa. Yung iba naman, nung dumating kami dito sa Pilipinas,
yung ka-alternate niya na na gamot, yun yung binigay nila. So, sige, sabihin na natin na yung ibang gamot ko ay 10 years na, yung ibang gamot ko naman ay more than 5 years na. Kaya ngayon, sabi ng doktor, papalitan na. So, pinalitan niya. Pero ang mga tanong niya sa akin, noon bang nahilo ka, nagsuka ka kaagad, or continuous ba yung pagsusuka mo? Sabi ko, hindi. Kasi, minsan lang ako nagsuka guys, nung talagang sobrang hilo ko, nung siguro ikalawang gabi, o unang gabi ng pagkahilo ko, doon ko lang naramdaman na talagang pupunta na, pero talagang nasuka ako. Tapos doon sa 3 gabi, feeling ko masusuka ako, pero hindi siya nagtuloy. Pero sabi ko, sa sobrang hilo. Kaya naman, sabi ng doktor, okay, anong nararamdaman mo sa ulo mo? So wala naman, bukod doon sa parang merong ugat dito na masakit talaga, mula siguro mga mahigit 1 linggo na, mula doon, yun, masakit. Sabi ko, pag nararamdaman ko lang siya pag humihiga ako, dahil nandito sa side na ito, pag ito'y nahigaan ko na ulo ko, dito sumasakit. Ayun. So, sabi ko, saka lang naman sumasakit siya kapag nahihigaan ko. Pero, pagbabangon ako na ganyan, meron parang ugat na masakit talaga mula dito hanggang dito ko. Yun, masakit talaga, ramdam ko. Tapos, para bang yung ugat na bibinat, lalo na pag magsusway ako ng ganyan. Yung magaganyan yung ulo ko, merong talaga, may masakit talaga. So, binigyan ako ng gamot noong last Friday, last week. Ngayon, di ba sabi ng doktor sa akin, as needed lang. Pag kaya mo naman yung sakit, wag kayong iinom, sabi niya. So, yun naman tumatak sa ulo ko na, kaya ko pa naman, Sabado, Linggo, masakit siya. Kahit tanghali, ganyan. Magsalita ako ng malakas. Masakit, meron dito, may gumuguhit. Basta may masakit, guys. Tapos hanggang dito, merong masakit, ganon. So, hindi ako uminom ng gamot na, minsan lang ako uminom. Nung dumating kami nung nandun kami sa doktor nung Friday, pinainom ako ng isa, tapos nung gabi, kasi every 12 hours yon. So, uminom ako ng alas 9 sa hospital, tapos dito sa bahay, uminom ako mga 11 yon. Kasi may naramdaman na naman ako. So, natatakot ako, uminom ako. Pero the following day, kahit na may nararamdaman ako, hindi ako uminom kasi slight na lang. Meron pa rin, pero slight na lang yung sakit. Tapos guys, paminsan-minsan may nararamdaman ako may masakit. Tapos minsan dito yung parang mahigpit dito sa ulo ko. So yun ang sinabi ko sa doktor, lahat ng symptoms, sinabi ko sa kanya, kailangan na sabihin natin yun guys. Sinabi ko sa kanila kasi natatakot ako na may stroke. Kasi meron yung mga ganon na, totoo naman meron din nag-comment sa akin na sabi niya, yung kaibigan, the office mate ng asawa ba niya yon, sabi niya na ang akala vertigo, dahil yun ang feeling sa vertigo, pero yun, natuluyan. Ayoko naman maging ganon kaya aware din ako sa lahat ng nararamdaman ko, sinasabi ko sa doktor. So yun, sinabi ko sa kanya. Pero sabi niya sa akin, may nararamdaman po ba kayo masakit sa dibdib? Wala. Una bes, wala. Meron po masakit sa tagiliran? Wala. Sa likod? Wala. Sa harap ng tiyan? Wala po. Sa tagiliran dito, sa kanan? Wala din po. Ayun. Tapos sabi niya sa akin, ganito ang gawin natin. Palitan natin lahat ng gamot ninyo. So, yun ang in-advise niya. Kaya sabi ko, bakit po kaya meron akong vertigo? Sabi ko, saan po kaya nanggagaling yon? Kasi sabi niya, hindi ko masasabi kung saan talaga nanggaling yan. Kasi sabi niya, itong gamot na ito, inumin niyo muna ng 7 days. Pero kapag meron po kayong naramdaman na pamamanhid, minanhid ang mukha ninyo, minanhid ang noo, minanhid ang ulo, tumaas ang BP, balik po kayo dito kaagad, sabi. Tapos binigyan din nila ako ng gamot na yung nilalagay sa ilalim, hindi siya captopril, dahil may captopril ako, mas mataas doon yung binigay nila na gamot. And binigyan ako ng gamot. Pag ito po, merong namanhid sa pisngin ninyo, lalo-lalo na sa gabi, sabi, mag-BP kayo at mataas ang BP nyo, lagay nyo kaagad sa ilalim ng
dila ninyo. Ayun. So, binigay niya sa akin lahat ng dapat kong maramdaman kung emergency na ako. Ganon. So, yun ang inaano ko. Kagabi, talaga, pagbabaling lang ako, sobrang hilo talaga, as in. Sobrang hilo ko na naman. Kaya, nag-less na naman ako na mag-cellphone. Natulog ako kaagad. Maaga ako natulog kagabi. Nakatulugan ko na si Papa, nanonood siya ng TV. Tapos, maga na nagising. Paano oras ako nagising kanina? Tanghali na yata. 8:30. Oo, 8:30 na. Tuloy-tuloy yung tulog ko. Pero kagabi, meron siyang ito pa yung isa. Sabi niya sa akin, ito, huwag kong kakalimutan. Sana makatulong ito, guys. Yung dapag list sa yung dapag Z na na binigay sa akin dati na gamot. Mula nung ininom ko yun, parang may itchiness, ganon. Wala ako dati niyan. Hindi dahil sa may sugar ako, mataas ang sugar ko, hindi. Yung pala, kasi kinuhanan din nila ako ng urinalysis. Kaya, sabi ko, ang napansin ko, mula doong ininom ko yung dapag, meron na akong nararamdaman na kakaiba doon sa ihi ko. So, yun nga, mahuhulog na siya na maagapan, sabi. Hindi pa naman siya complete na sabi ng doktor, na infection, UTI infection. Pero maagapan natin yan na hindi siya matuloy. Sabi niya, buti daw, nasabi ko sa kanila. So, ayun, tinanggal niya yung dapag na yon, pinalitan niya. Ano bang pangalan nito? Eto guys ha, para maging specific itong sinasabi ko. Dapag Gliflozide ba yon? Naputol kasi Diasap G. Yun na dapag. Ayun. Dapag Gliflozin. Ayan. Tapos, pinalitan niya, yun yung dati, nagka-UTI ako. So, pinalitan niya ngayon, dapag pa rin. Pero, dapa fast na siya. Oo. Kulay red na siya, dapa fast. Yan na yung niya. Pero yung nakaraan, dapag pa rin siya. Ayan. Dapag Gliflozin na Dasap G10. Ito yung talaga, nakakapagpa-UTI sa akin. Hindi naman tayo pare-pareho, guys. Yun. So, tinanggal niya yun. Ngayon, malalaman namin within 7 days. Tapos ito pa, dahil, di ba, wala na akong gallbladder. So, sabi ko, Doc, wala na akong gallbladder. Paano po kaya yun? Kasi pag naiihi ako, hindi ko na talaga napipigilan, talagang lalabas na. Kailangan iupo ko na. Dahil kung hindi ko inupo, talagang lalabas at lalabas. Tapos sabi naman ng doktor, hindi yan dahil doon sa dahil yung gallbladder, napakalayo naman, sabi niya, sa kidney mo. Kaya hindi doon nanggagaling dahil wala ka ng gallbladder. Yan, dahil sa taas ng sugar mo. So, 270 yung sugar ko, guys. Naka-fasting ako noon. So, sabi ko, bakit kaya samantalang kung kailan naman ako sa rice ko, nagbawas ako. Halos nga, nung andito nga si Ate Cheng, naggalit sa akin yun kasi halos hindi ako kumakain ng rice. Sabi ng doktor, hindi porket diabetic ka, i-skip mo ang rice kasi kailangan mo din yan. Huwag mong i-skip ang rice, sabi niya. Kakain ka lang kung kaya ninyo ng kalahati, kumain kayo ng kalahating tasa ng rice. Kung hindi ninyo kaya, isang tasa ng rice. Tapos, na kayo ng gulay, isda, sabi niya. Yun lang po, karne ng manok, yan. Kung magbababoy kayo, tanggalin ninyo yung fats. Kung magpa-fats kayo, konti lang yung fats niya, gapos puro lang ang laki. So, ganun lang. Ganon yung inano niya sa akin. At ang fats, once a week lang or twice a week, nakakainin. So, ayun guys, halos nasabi ko na yata sa inyo lahat. Yun yung sinabi niya sa akin. For 7 days, babalik uli kami. Tapos, para malaman kung okay sa amin yung gamot. Amlodipine, tinanggal din sa amin dahil namamaga yung paa ni Papa. Pinalitan nila ng isa na lang kasi ang nagustuhan niya maganda yung BP ko kasi 100/70.
So, tell me star, Terasart. Terasart yung ano, yung binigay niya sa amin na para sa ano, sa high blood namin, yung pang maintenance namin. Ano siya guys, once a day lang yun. Dati may amlodipine 5 kami sa umaga, tapos sa gabi amlodipine 10, sa umaga amlodipine 5, sa losartan 5. Ngayon tinanggal na lahat yun. So nabawasan yung mga gamot namin ni Papsi. Pero ang mamahal na mga gamot na ito, mga generic, hindi siya generic. Pero i-check ko din sa ano, sa Gimba para ano, malaman natin kung kakayanin ang budget natin. Pero kayanin man, talagang dapat nakakayanin kasi yun ang kailangan eh. So ayan guys, ito sa amin dalawa na ni Papa yan. Pang isang buwan na namin ito. Ayan. Oh, wag na ninyong ibas ito. Pinapakita ko lang sa inyo para makatulong. Ayan. Wag na ninyo akong ibas na ayan kasi ganito. Wag na po. Ano na lang 'yan, magtulungan na lang po tayo. Kung ano yung may tutulong ng video ko na ito sa iba, yun na lang i-appreciate natin. So ito yung gamot namin ngayon ni Papsi. Kaming dalawa na ito. Pang 1 month na yung kinuha namin ng mga gamot namin. So, ibig sabihin, kung pang 1 month, kung 30 pieces sa akin, 30 pieces din kay Papa, kaya 60 pieces ito. Ayan, kinumpleto po namin yung pang isang buwan namin. Kasi yun po, sabi ng doktor, kailangan isang buwan natin makita yan para malaman natin kung merong pagbabago dun sa katawan ninyo. At kung meron pa akong naramdaman na hindi maganda, bago mag 7 days, babalik na ako sa doktor. Pero ang inaano ko lang ngayon, yung mabigat ang ulo ko. Pero siyempre, kahapon lang, kagabi lang naman ako nagsimulang uminom nito. Kaya bibigyan ko ng 2 days. Ayan, na allowance. Para makikita natin kung okay yung mga gamot na binigay nila sa akin. So, yun guys, sana makatulong itong vlog na ito sa inyo, sa mga may vertigo, sa mga may high blood, sa mga may sakit, sa mga may maintenance, na sana yung mga maintenance ninyo, huwag ninyong paabutin ng 5 years, at lagi niyong tanungin sa doktor, Dok, i-continue ko pa ba ang gamot na ito o hindi na, o Dok, papalitan nyo na ba ito? So, yun guys, sana makatulong sa inyo ang vlog namin sa araw na ito, at sana doon sa may mga sakit, wag po kayong mag-arimuhanan doon sa pera na mawawala sa inyo. Magpagamot na kayo, magpatingin na kayo kaagad, dahil habang mas maaga pa, mas maganda, mas magagamot pa tayo. So yun, sa mga meron naman pong malulubhang karamdaman, sa mga nararatay na dyan sa sa banig ng karamdaman, just pray lang po tayo, panalangin po natin na sana matapos na po lahat ng pagdurusa natin at hindi tayo mahirapan. So yun guys, maraming salamat po. Bella, ba't may tao dyan? Tama na yan, tahol-tahol. So yun guys, hanggang dito na lang i-end ko po yung vlog namin sa araw na ito. Tinapos ko lang po ito. Hopefully magkita-kita po. Hindi hopefully, we'll see you again tomorrow. No bash, no hate, just love, 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 because life is beautiful. Bye!